Naku po, narito na si Master. Ang mga pasaway na to, hindi nagpa-practice ng maayos. Hindi ko alam kung saan-saan na naman napunta. Kahit narito si Master o wala, dapat tayong lahat ay parang tulad ng dati. Seryoso at masipag. Master, narito na po pala kayo. Pinapractice ko po ang mga kapatid na yon. Talaga? Balikan ninyo ang itinuro ko kahapon. Huwag naman po. Opo, Master. Master, kung ipagpapatuloy niyo pa ang malupit na pagsasanay na yan, aalis na ako sa bundok ngayon din. Totoo ba yan? Master, kung gusto nyo paalisin si Papa, aalis na rin ako sa bundok. Napagkasunduan na. Dalawang magandang balita. Iyan ang hinihintay kong marinig mula sa'yo. Papa, aalis na talaga tayo sa bundok? Sa ngayon, mukhang ganoon na. Master! Master, buksan mo na ang pinto. Saan mo kami papupuntahin? Ano? Ano ba yan? Ano ba yan? Ito ang jade pendant na iniwan ninyo nang umakyat kayo sa bundok. Kunin ninyo ito at hanapin ninyo ang nana ni Huo-Huo. Teka! Anong silbi ng jade pendant na yan? Pinapababa mo kami ng bundok. Dapat bigyan mo kami ng pera para sa biyahe, di ba? Nananaginip ka. Umaasa pa akong kayo ang mag-reconstruct sa rebulto ni Lolo Ancestor. Sa liblib na lugar na to, saan natin hahanapin ang nanay mo? Huwag kang mag-alala, Papa. Tingnan mo ang aking wind riding sky soaring technique. Wow! Papa, tara na! Kayong dalawa, mga pasaway na walang kwenta. Paglabas ninyo, huwag na huwag ninyong sasabihing mga disipulo ko kayo. Opo! Ngayon, lahat ng stock na ininvest ng kumpanya ay bumagsak ng husto. Bilang chairman ng kumpanya, dapat mong panagutan ng lahat. Tama! Kung hindi mo kayang pamunuan ang Junhao Group, mas mabuting ibigay mo na lang ang posisyon. Tama. Ibigay ang posisyon! Sabi pa ni Master, wala kang alam. Hindi ba't ang galing ko namang lumipad? Siyempre naman! Ah! Hi! Hi! Papa! Nabangga natin ang gusali. Magkano kayang babayaran natin? Humanap tayo ng pagkakataon para makatakas. Teka, sino kayo? Ako? Oh!
Hindi ba tungkol lang yan sa pagbaba ng stock? Para dyan ako dumating. Sa isang pitik lang ng daliri ko, matutulungan ko kayong ayusin yan. Tama! Kahit mahina ang papa ko sa pakikipaglaban, ang kanyang divine calculation ay walang kapantay sa mundo! Weihai International, Tomas! Paano nangyari yan? Ang stock na yan ay malapit ng gumagsak. Tumaas nga! Kagagaling lang ng Weihai International na maglabas ng mahalagang anunsyo na naging dahilan para magunahan ang lahat ng stock investor. Ano? Anong nangyayari dito? Quanji Technology, Tomas. Two-way information, Tomas. Lahat kayo, Tomas. Wow! Umakyat na naman ito. Dali! Bilisan nyo! Bumili na! Opo! Nabaliw ka na ba? Talaga bang maniniwala ka sa kalokohan ng lalaking yan? President Shen. Talagang umakyat lahat. Ano? Ngayon, hindi lang natin nabawi ang mga nawala natin. Kumita pa tayo ng malaki. Ay, nasaan sila? Palihim silang umalis. Agad magpadala ng tao para hanapin sila. 1 milyong pabuya. Opo. Yuching? Ngayon, nakilala ko ang 2 maliit na anghel. Tinulungan nila akong malutas ang krisis ng kumpanya. Bahala kong ampunin ang batang babae bilang apo ko. Pahinaharap, masasamahan ka rin niya. Ma! Mag-ingat ka naman. Huwag kang basta-basta nagdadala ng kung sino-sino sa bahay. Bukod pa riyan, may huwa-huwa ako. 6 na taon nang nawawala si Huo-Huo. Hindi na natin alam kung buhay pa siya or patay na. At saka pakiramdam ko, ang 2 anghel na ito. Pero, kung may tunay silang kakayahan, baka matulungan ka pa nilang gumaling ang mata mo. Hayaan mo na sila. Nagpadala na ako ng tao para maghanap ng magaling na doktor. Nabalitaan ko sa Qingyun Mountain, may magamang tarandyos. Ang isa ay magaling sa divine calculation, ang isa naman ay sa mystical arts. May kakayahan silang hindi kayang hulaan ng tao. Kaso, parang dragon sila na bihira makita. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Huwag kang mag-alala. Kahit ang mag-amang yon o si Huo-Huo, mahahanap mo rin sila. Hoho! Kailangan kang mahanap ni Mama. Ito ang jade pendant na iniwan ninyo nung umakyat kayo sa bundok. Hawakan mo ito at hanapin mo ang nana ni Huo-Huo. Huo-Huo, hindi naman sila nakahabol, di ba? Ang bilis nating tumakbo, mas mabilis pa sa kuneho. Paano sila makakahabol sa atin? Napagkasunduan na. Magkaibang tawagan natin. Tatawagin kitang papa, tatawagin mo akong little senior sister. Kapag nakalimutan mo ulit, ingat ka. Ipapataw ko ang patakaran ng sekta. Opo, little senior sister. Gutom na ako. Ay, 30 centimos lang. Hindi man lang makabili ng tinapay. Paano tayo makakakuha ng limos nito? Para maayos ang rebulto ni Lolo Ancestor. Sana mayaman ang nanay ko. Ay, teka. Papa, bilisan mo. Kalkulain mo. Nasaan ang nanay ni Huo-Huo? Baka mayaman siya. Gusto ko rin sana, pero alam mo naman, sa propesyon na to, hindi pwedeng kalkulahin ang sariling pamilya. Huwag kang mag-alala.
Kapag nahanap na natin, ang may hawak ng kabilang jade pendant na yan, siya na ang nanay mo. Papa, alam ko na kung paano kumita ng pera. Miss, nakikita kong mahina ang iyong mga paa at may pasa sa ilalim ng iyong mga mata. Napakadelikado ng iyong sitwasyon. Ikaw, magkakaroon ka ng malaking problema. Bastardo. Problema? Bakit ka nananakit, ha? Aray. Aray. Hindi nakikinig sa mabuting payo. Magdurusa sa huli. Lolo! Lolo! May kaaway ka ba? Kaya akong magbigay sa'yo ng serbisyo ng pananakit. Hanggat hindi sila bugbog sarado at naghahanap ng ngipin, hindi kami sisingil. Oo nga. Bugbogin ng 10. Libre pa ang isa. Baliw! Teka! Basagin ang ulo gamit ang ladrilyo? Ayaw mo? Saksakin ang lalamunan gamit ang pilak na sibat? Ayaw mo pa rin? Basagin ang bato sa dibdib. Baliw! Dalawang baliw! Bakit ka tumatawa? Anong pakialam mo? Nakikita kong madilim ang noo mo. Magkakaroon ka ng kapahamakan. Baliw ka ba? Baliw. Pare, ayos ka lang ba pare? Ang galing mo talagang manghula, kuya. Papa, may kita na tayo! Mahirap ang buhay. Kaya nagtatanghal sa kalsada. Kaming mag-ama. Ang isa ay divine calculation. Ang isa ay napakalakas. Pero hindi ko inakalang magugutom kami sa kalsada. Huwag kang mag-alala, Papa. Poprotektahan kita. Siya yon! Sa wakas, nakita ko na rin kayong dalawang munting anghel ko. Yung stock na nirekomenda mo sa akin, kumita ako ng malaki. Mayon, dito ako para magpasalamat sa inyo. Wow. Ang mag-amang yan. Ang bilis makakuha ng biyaya. Sige lang, ipagpatuloy nyo lang para sa lalong madaling panahon. Muling maitayo ang rebulto ni Lolo Ancestor. Ang master naman! Ang sama ng ugali! Papa, magugutom na naman ba tayo? Gusto kumain. Hindi ba madali yan? Bakit ang konti lang ng kinain mo?
Hindi maganda ang gana ko ngayon. Okay lang, kung hindi maubos, iwan mo lang. May magdiligpit niyan. Naubos lahat. Kami ba ni Papa? Sobra kaming kumain. Ay naku. Hindi. Ang kumain ng marami ay biyaya. Nga pala, ang lola, gustong gusto kanya. Gusto kanyang gawing apo sa tuhod. Ano sa tingin mo? Apo sa tuhod? Totoo po bang sinasabi nyo? Siyempre, totoo yan. Hindi ba't matagal mo nang gustong magkaroon ng mayaman na nanay? Napakagandang pagkakataon nito. Dali, pumayag ka na. Gusto ko po. Aking munting puso. Simula ngayon, ikaw na ang aking paborito mapo. Lola! Pero mag-aalala ako na baka hindi pumayat ang anak ko. Aha! Pag nakita mo siya, dumiretso ka at tawagin siyang mama. Oo nga, napaka-cute ng apo ko. Pag naglambing ka at talpakitang gilas, tiyak na papayag siya. Nandito na po kayo! Sino to? Bakit parang may pamilyar akong pakiramdam? Dali! Sige na. Mama! Ay naku, ang batang huo-huo na yan talagang nakakatuwa. Ay oo nga pala, may kausap akong ilang matatandang kaibigan para mapa-beauty treatment. Kayo mag-ugnayan kayo ng dahan-dahan. Ay, ine! Mama! Hindi ako ang mama mo. Pero sinabi po ni Madam Jiang kanina. Wala akong pakialam kung anong panggadayuma ang ipinainom ninyo sa nanay ko. Pero hindi ako madaling maloko. Salamat! Walang anuman. Papa, bulag ang mama na to. Presidente Shen, pasensya na po. Bata pa po kasi, walang alam. Ayos lang. Ang problema sa mata ko, alam ng buong kumpanya. Dahil sa isang kakaibang sakit, naging bulag ako. Kakaibang sakit? Walang sakit ang mata ni Mami. Nabulag lang siya dahil sa sumpa na bumabalot dito. Ang ganito kalakas na sumpa, malinaw na sinadya ito ng isang tao. Sino kaya ang gumawa nito? Bakit hindi ko ito makalkula? Puro kalokohan. Presidente Shen, ang Divine Doctor Father and Son na hinahanap ninyo, natagpuan na po. Divine Doctor Father and Son? Talaga? Natagpuan na sila? May pag-asa na ang sakit ko! Balit na sakit lang. Wala yan. Hayaan niyo lang kaming mag-ama na gumamit ng kaunting pamamaraan at tiyak nagagaling ang sakit. Ito ay pag-diagnose ng pulso gamit ang sinulid. Tunay na ang isang dalubhasa. Maliit na bagay lang yan. Hindi na kailangan pang purihin. Ang sakit ni Madam Shen ay bara lang sa daluyan ng dugo na humaharang sa optic nerve. Sa 3 turok lang, madali itong malulunasan. Ano ba ang pinagsasabi niya? Kalokohan! Kung susundin nila ang ganyang paggamot, tiyak na may mangyayaring masama. Xiaoyan! Huwag mong hawakan ng mami ko! Saan nanggali ang bastos na batang yan? Kung maantala ang paggamot, kaya mo bang panagutan ang mangyayari? Sila ang mga imbitado kong immortal mula sa Qingyun Temple. Paano niya sila nagawang pigilan? Ayaw niyo bang gumaling ang sakit sa mata ni Madam Shen? Qingyun Temple? Papa, hindi ba yan ang templo natin?
Kailan pa nagkaroon ng ganyang tao sa templo natin? Baka naman peke sila. Madam Shen, sasabihin ko po sa inyo. Xiao Xiao! Palabasin mo sila. Pero ako, Pinapaalis na nga. Pero ayaw pa ring umalis. Nakakita na ako ng walang hiya. Pero hindi pa ako nakakita ng ganito kawalang hihi. Ikaw! sige, umalis na tayo. Aatras na tayo. Papa, hindi tayo pwedeng umalis. Pero tingnan mo sila, ganyan na sila. Ang dalawang yan ay mga manloloko. Pero kung tayo ay hindi tutulong kay Mama, base sa kanilang plano ng paggamot, tiyak na magkakaroon ng malaking problema. Kung ganun ang sinasabi mo, may punto ka nga at si Madam Jiang ay napakabait sa atin. Hindi nga natin sila pwedeng pabayaan. Bakit kayo bumalik na naman? Mukhang hindi kayo nakakuha ng pera, di ba? Xiao Xiao! Bigyan mo sila ng 1,000,000 pisong tseke. Opo. Kunin niyo ang pera at umalis na kayo agad. Ay, sige. 1,000,000? Aalis na ako ngayon. Papa! Hindi tayo para sa pera. Ayaw namin ng pera. Daggan ako ka ba ng aming kaalaman? Kung gayon, ipapakita namin sa inyo ang kakayahan ng aming Qingyun Temple. Xiaoyan! Apa! Nako, kapag itinurok ang karayom na yan, hindi maganda ang magiging resulta. Nako po! Nako po! Bakit? Anong nangyari? Ang unang turok ay magpapabago ng kapalaran. Ang pangalawa ay kukuha ng kaluluwa. At sa pangatlong turok, garantisadong gagaling ang sakit. Talaga? Ang galing! Bilisan mo na! Magkakakita na ulit si Mama! Makikita ka na niya, Hua-Hua! Tingnan mo yan! Halika! Tigel! Bakit ka tumatahol? Sa 3 turok na yan, gagaling na si Madam Shen. Ano? Ano ang nangyayari? Oo nga, bakit ganyan? Bakit hindi mo alam? Ikaw ang espesyal kong inanyayahan mula sa Qingyun Mountain. Isang immortal. Kayo. Ako, ay, peke. Nagloloko lang ako para kumita ng pera. Ano? Tapos na. Shen Yuqing. Ang araw, buwan at mga bituin sa langit, ang bawat pagbabago ay may sariling yin. Dune. Ang mga alaala ay nagmula sa iisang pinagmulan. Lahat ay nasa 5 elemento ng Heluo. 1 pulgada sa ibaba ng dibdib. Ito na? Nakikita ko naman! Shen Yuqing, kumusta ka? Ano ba talaga ang inaasahan ko? Sa loob ng maraming taon, napakaraming sikat na doktor ang hindi makapagpagaling ng aking sakit sa mata. Paano naman ito madaling gumaling? Mama, huwag kang mag-alala. Kagabi lang. Halos mapagaling ko na ang mga mata mo. Kaya lang. Tama. Dapat gumaling na ang sakit kapag nabasag ang masamang spell. Pero, hindi ko inaasahan na nagkamali sila sa paggamot sa simula. Nagkamali kami. Nagkamali ako. Gusto lang namin mangikil ng pera. Nagkamali ako. Aba, grabe naman. Nanikil pa kayo ng pera sa Junhao Group namin. Guardia, dali, kalat ka rin yung silang 2 palabas. Kanina, maraming salamat talaga sa inyo. Shen Yuqing, pero dapat. Xiao Xiao, meron akong dokumento. Pakikuha mo nga. Opo. Miss Shen, ang sakit ninyo ay may kinalaman sa evil formation na nakalagay sa opisina ninyo. Oo nga. Ang makapaglagay ng ganitong kasamaan at malakas na yin gathering formation. Sa ganitong lugar, ay tiyak na isang tao na malapit sa inyo. Ibig sabihin ba? Si Secretary Xiao Xiao? Hindi naman siguro. Hindi mo talaga lubos na kilala ang isang tao. Miss Shen, paalala lang po namin yan. Mamatay na kayong lahat. Mabuti ang pakikitungo ko kay Xiao Zhao.
Wala siyang dahilan para saktan ako. Ang tanging may galit sa akin ay si Shen Yan. Ang taong nasa likod nito, mukhang kailangan ko pang hanapin sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay agad na sirain ang lahat ng Yin Gathering Formation sa gusaling ito. Sa paghahanap ng dragon, tingnan ang mga bundok na nakapalibot. Bawat bundok ay isang hadlang. Sumunod kayo sa akin. Ang huling sentro ng formation ay dapat narito sa loob. Na-discover ba tayo? Palagi tayong binabantayan. Isang, Divine Calculation. Isang Mystical Arts. Kumakalat ang balita sa mundo. Ang magamang Qingyun Mountain. Kayo nga ba ang dalawang iyon? Alam niyo pala ang aming reputasyon. Bakit hindi pa kayo sumuko agad? Sumuko agad. Bitawan mo ang papa ko! Saan galing ang batang ito? Umuwi ka na at kumain ng candy. Apo ko, ayos ka lang ba? Ano nangyari? Sandali lang akong nawala. Naging ganito ka na? Ayos lang ako! Anong nangyari dito? Dahil nalaman niyo na, sabay-sabay na tayong mamatay. Huwag mong saktan ang papa at mama ko! At si Lola! Apo ko, Hindi, little senior sister. Hindi talaga siya kalaban. Malit na bata. Langit, lupa, dilim, liwanag, mga multo at demonyo. Little senior sister, tutulungan kita. Little senior sister, Po, protektahan ko si papa at mama! little senior sister. dali! Tumawag ng ambulansa! Walang malubang nangyari sa bata. Kailangan lang niya ng pahinga. Little senior sister, gising ka na? Gising ka na! Ayaw mo akong kilalanin? Ito nga po ko, ayaw pa rin niyang kilalanin sa bilang ina. Kung hindi dahil sa kanila ngayon, sa mag-ama ikaw at ako. Itong matandang buto, baka matagal na tayong nawala doon. Ma! Hindi ba't natatakot lang ako na maloko ka ulit? Ngayon, alam ko na ang pagkakamali ko. Apo ko, Mama! Nagkamali si Mama noon! Humihingi ng tawad si Mama. Hindi ko sinisisi si mama. kung hindi si mama, sino ang sisisihib? Dapat ba nating sisihin ako, ang lola mo? Hindi po. Nagbibiro lang ako sa inyo. Simula nang dumating kayong dalawa sa bahay namin, ang daming tawanan at tasiyahan. Nga pala, hindi pa kayo mag-ama? Bakit mo siya tinatawag na little senior sister? Simple lang ang sagot dyan. Kasi kanya-kanya kami ng tawagan, diba? Kasi sa sekta namin, ako ang little senior sister ng katay ko. Hey, little senior sister, little senior sister. Teka nga pala, kailangan pa rin tayong magingat. Yung matandang Taoist shaming kanina, siguradong hindi yan titigil. Taoist, Jieming. Kumusta, Taoist Jieming? Napatay mo na ba yung cute na bata? Napatay mo na ba yung cute na bata? May mukha ka pa bang magtanong? May kasama silang dalawang napakahusay na eksperto. Hindi mo ba alam? Halos hindi na ako makabalik. Ibig sabihin, nakatakas na naman yung cute na bata sa kapahamakan. Nakakainis. Taoist Jieming. Wala na ba ngayong ibang paraan? Sa pagkakaalam ko, magkakaroon ng charity auction. Maraming kayamanan ang naroon. May isang bagay doon na tinatawag na Dragon Eye Pearl para sa pagpapalakas ng kapangyarihan.
Kailangan mo akong tulungan na makuha yan. Kapag nakuha ko ang kayamanang ito, makakamit ko na ang ganap na kapangyarihan. Wala nang makakatalo sa akin. Sige, pupunta na ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako! Ang matandang Daoist na yon, kung maglakas loob siyang bumalik, susuntukin ko lang ulit siya. Napakabuting bata! Kung makikita ka lang sana ni Mama. Mama, huwag kang mag-alala. Malapit ko nang pagalingin ang iyong mga mata. Talaga ba? May paraan talaga ang aking apo? Mayroon na kaming plano. Kailangan lang namin ng ilang makalangit na kayamanan. Madam Jiang, Malapit na magsimula ang charity auction. Ay, oo nga pala. Narinig ko na sa charity auction na ito, mayroong isang kayamanan na tinatawag na Dragon Eye Pearl. May kakayahan itong magtaboy ng masasamang espiritu at naprotekta sa bahay. charity auction? Oh, bakit? Kung tama ang aking kalkulasyon, sa auction, dapat nandoon ang kayamanan na kailangan natin. Talaga? Ang galing. Kung gayon, kayo na lang ang magkasamang pumunta. Nabalitan ko. Ang CEO ng Junhao Group, si Shan Yuqing, maagang nabuntis ng hindi kasal at nagkaroon ng anak na babae. Itong lalaki at bata, hindi kaya ang lalaking yan at ang anak niya sa labas? Oo nga, talagang posible. Yuqing, alam kong sa loob ng maraming taon, naghahanap ka ng lalaki. Pero hindi ko inakala na ganyan ka, kadesperada. Mukhang gutom na gutom ka talaga. Ako? Ikaw? Shen yan! Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay ko. Kung aawayin mo pa si Mama, baka ako ang magturo sa'yo ng leksyon. Maliit na cute. Sino ang kinakausap mo? Shen yan! Bilang CEO ng Junhao Group, inuutusan kita! Kung ayaw mong paalisin kita, manahimik ka! Kapag nakuha ko na ang Dragon Eye Pearl at nagawa na ni Daoist Xiaming ang ritual, tiyak na kukunin ko ang buhay mo. Mama, nararamdaman ko sa kanya ang isang uri ng masamang aura. Oo nga, katulad ng dati nating nakita kay Daoist Xiaming. Sa pagitan nilang dalawa, siguradong may koneksyon sila. Sige po mga ginang at ginoo. Nayon, dahil narito na kayong lahat sa lugar na ito, ang ating auction ay magsisimula na. Naniniwala ako na ngayon. Karamihan sa inyo ay narito para sa Dragon Eye Pearl. Siyempre, bukod sa Dragon Eye Pearl na ito, mayroon din tayong ilang misteryosong kayamanan na ipapakita. Sa oras na yon, hinihiling ko sa inyong lahat na maging masigasig sa pagbid. Ang mga nalikom na pondo ay gagamitin para sa kawanggawa. Ngayon, malugod nating ipapakilala ang pinakahihintay nating Dragon Eye Pearl! Mga ginang at ginoo, ito ang Dragon Eye Pearl. Sinasabing ang bagay na ito ay isinilan nung sinaunang panahon. Sumisipsip ng esensya ng langit, lupa, araw at buwan. Puno ito ng espiritual na enerhiya. Kapag inilagay sa bahay, pwedeng panlaban sa masasamang espiritu at proteksyon sa bahay. May walang hanggang gamit. Ang panimulang presyo nito ay 100 milyon. Nag-aalok ako ng 110 milyon. Ito ba yung sinasabi ni Mama na kayamanan? Nag-aalok ako ng 120 milyon. Nag-aalok ako ng 200 milyon. Diretso itong dumoble. Ang lakas ng loob. Talagang karapat-dapat sa CEO ng Junhao Group. Ang galante talaga niyang gumastos. 210 milyon. 300 milyon. Ikaw nabulag. Nabulang makita. Anong silbi kung bibilhin mo yan? Wala ka namang pakinabang dyan. Bakit hindi mo nalang ipasa sa akin ang bagay na yan? Pagkatapos, bibilhan kita ng bola na gawa sa marmol sa tindahan ng 2 piso. Hindi ba pareho lang yun? Kahit hindi ako nakakakita, malinaw ang isip ko. Hindi tulad ng ibang tao, kahit nakakakita ang mga mata, ang puso naman ay marumi at puno ng dumi. Ikaw! Itong Dragon Eye Pearl na to.
Itong perlas na to, Peke. Miss Shen, huwag niyo na po sanang bilhin ang perlas na yan. Bakit? Peke po ang Dragon Eye Pearl na yan. Ang enerhiya na inilalabas dito, lahat ay gawa-gawa lang ng tao. Peke! Kung ilalagay niyo yan sa bahay, hindi lang walang silbi. Maaari pa nitong mapiktuhan ang inyong kapalaran. Ganun ba kalala? 310 milyon. Sumusuko na ako! Pinsan, sa auction na ito, ang pinakamataas na bid ang mananalo. Ang puro salita lang ay walang silbi. Mama, ako na ang bahala sa kanya. Sabi ko, ikaw, Ale. Sino ang tinatawag mong Ale? Pasensya na po. Pakiramdam ko lang po. Mukha po kayong Ale. Ang mahalaga, sa bawat pagtaas mo ng presyo, konti lang ang idinadagdag mo. Wala ka bang pera? Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman at magpumilit. Pagkatapos, kapag nabili na yan ng mama ko, pwede ka rin pumunta sa bahay namin. Tingnan nyo nga! Sino nagsabing wala akong pera? Kaya lang, dahil magkamag-anak tayo, binigyan ko lang siya ng kaanting respeto. Pero dahil hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob, huwag niyo akong sasihin kung maging masama ako. Hindi ako naniniwala. Sama! Ang aming Shen Yuqing ay CEO ng Junhao Group. Ang dami niyang pera, hindi na mauubos kahit sunugin pa. Ikaw naman, puro peke at imitasyon ang suot mo. Paano ka makikipagkumpetensya sa aming Shen Yuqing? Peke pala ang suot niya. Hindi ko akalain na ganun pala siyang tao. Sino ang sinasabi mong puro peke at imitasyon ang suot? Ang suot ko, lahat ito ay imported at original. Oh, talaga? Hindi ako naniniwala. Tama! Kung may lakas ka ng loob, patunayan mo sa pera. 350 milyon! 400 milyon. 500 milyon! Lola, wala ka na bang pera? Gusto mo bang ipabayad ko sa mami ko? Pahiram nga ng kaunti. Sinong nagsabing wala akong pera? 6 na bilyon. 7 bilyon! 10 bilyon ang taya ko. Sige, sa'yo na yan! Hindi na kayo magtataas ng bid. Dahil gusto mo talaga, Lola, ang bagay na yan. Siyempre, hindi namin naadawin sa'yo. Tama! Kasi, nirerespeto namin ang matatanda at mahal namin ang mga bata. Heyo! May mas mataas pa ba kayong alok? 10 bilyon, isang beses. 10 bilyon, 2 beses. 10 bilyon, 3 beses. Sold! Binababati natin si Miss Shen sa pagkuha ng Dragon Eye Pearl sa halagang 10 bilyon. Nagluloko lang pala kayo sa akin. Hindi Nakita lang namin na gusto mo talaga, kaya ibinigay na namin sa'yo. Lola, wala ka bang pambayad? Gusto mo bang mag-back out? Ibig sabihin, ang pagtawag ng presyo kanina ay sadyang pagtataas lang ng bid. Kung ganon, ito ay may tuturing na malisyosong pagbibid. Paano nangyari yun? Ang Dragon Eye Pearl, ang pinunta ko rito. Humanda kayong dalawa sa akin. Shen yan! Mga tao ko sila! Hanggat nandito ako, hindi kita hahayaang magpakasasa. Isa ka lang na walang makita. Bulag. Tingnan natin. Kung gayon, ngayon, sa pinakamainit na palakpakan, anyayahan natin si Ginang Shen sa entablado. Huo-huo! Ikaw ang gumawa niyan, di ba? Sino ba naman ang hahayaang apihin si Mami? Hindi ko inakala. Peke na nga ang damit. Pati dibdib peke rin. Tama! Nakakahiya naman yan. Salamat, Ginang Shen. Bakit ka tumatawa? Ginang Shen, nagkakamali po kayo. Sanay po ako sa profesional na pagsasanay. Sa ganitong formal na okasyon, hindi po ako tumatawa. May iba ka pa bang kailangan? Hayaan ko muna kayong magyabang ng kaunti. Kapag naging ganap na ang kapangyarihan ni Daoist Sieming, papatayin ko kayong lahat. Kung gayon, agad tayong magpapatuloy sa susunod na subasta. Ano to? Hindi man lang ipapakilala? Paano naman yan isusubasta? Mga Ginoo at Ginang, pakihintay lang po.
Ang dalawang kayamanang ito ay nagmula sa Chilin Cave of Kunlun Mountain. Ano? Tama, sa Chilin Cave of Kunlun Mountain. Ang Kunlun Mountain, iyon ang ninuno ng lahat ng bundok, puno ng espiritual na enerhiya. At ang Chilin Cave ay nagluwal ng di mabilang na kakaibang bato. Ang dalawang kakaibang batong ito ay nagmula sa Chilin Cave. Ngayon, sinumang makakuha nito ay maaring buksan ang bato dito mismo at tuklasin ang laman nito. Hindi ba't parang pagsusugal sa bato yan? Puro swertehan lang yan. May nakahukit palang sealing spell. Hindi ko man lang masabi kung anong kayamanan ang nasa loob. Gusto mong malaman kung may kayamanan sa loob? Hindi ba't madali lang yan? Panuurin mo ako! Kumusta? Nakita mo na ba kung ano ang nasa loob? Hindi ko makita kung ano talaga ang nasa loob. Pero nararamdaman ko na mayroong matinding espiritual na enerhiya. Mami, bili natin yung itim na bato. Sige na! Ang cute na pulot gata. Pulot gata nga talaga. Talagang ang mga bagay na gusto niya ay walang kwenta. Ayaw niya ng kakaibang bato. Gusto niya yung sirang uling. Dito, paano naman lalabas ang kayamanan? Sa pagkakaalam ko, magkakaroon ng charity auction. At sa panahong iyon, maraming kayamanan ang ilalabas. Ito ba ang sinasabi ko? Tingnan niyo kung paano ko makukuha yung kakaibang bato at makakakuha ng kayamanan para mamangha kayo. Ang batong ito, ang panimulang presyo, ay 10 milyon. Ano? Isang sirang uling. Ang presyo ay 10 milyon? Dito, paano naman lalabas ang kayamanan? Samantala, sa tabi maganda ang kalidad ng pirasom yan. Ang posibilidad na may laman na kayamanan ay medyo mataas. 10 milyon ang bid ko! Ano? Hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Mayroon talagang gustong gumastos ng 10 milyon para sa basurang yan? Baliw na yata si President Shen. Pinsan? Ano ba yan? Ang grupo kakabangon lang mula sa crisis tapos gumagastos ka na naman ng kung ano-ano. Ano? Gusto mo bang tuluyan ng malugi ang grupo? Masaya ka ba kung mangyari yun? Oo nga. Kahit gaano pa kayaman ang pamilya Shen, hindi naman siguro dapat ganyan magwaldas, di ba? Basta gusto ng anak ko, paano ko naman hahayaang hindi makuha ng isang ina? Baliw talaga. Sige, 10 milyon, isang beses. 10 milyon, 2 beses. Sold! Binabati namin si Miss Shen Yuching. Sa halagang 10 milyon, nakuha niya ang batong ito. Teka. Dahil nabili na ang bagay na yan, dapat buksan na para makita natin. Tama ba ako, mga kaibigan? Tama! Kahit pa paano, kami rin ay ang inyong VIP. Dapat nating bigyan ng kasiyahan ang aming kuryosidad, di ba? Oo nga. Ang bagay na ito ay napanalula na ni Ginang Shen. Kung bubuksan ba ito, depende sa kagustuhan ni Ginang Shen. Huwa, ano sa tingin mo? Siyempre naman. Pagkatapos buksan, may iiyak. Ako iiyak? Kapag nakuha ko ang isa pang kakaibang bato at may lumabas na kayamanan, kayo ang iiyak. Bilisan nyo, kunin nyo ang isa pang kakaibang bato. Gusto kong makita ng isang tao ang totoo. Ngayon, sisimulan na natin ang pagbid para sa isa pang kakaibang bato. Ang panimulang presyo ay 200 milyon. Ang kakaibang batong ito ay buong-buo na asul-berde, bilog at makintab ang hugis. Kitang-kita na matagal na itong pinagyaman ng espiritual na enerhiya. Magbibid ako ng 210 milyon. 230 milyon. 300 milyon. Baka subukan din nating kunin? Wag na, Mami. Wala man lang espiritual na enerhiya sa loob niyan. Siguradong walang magandang bagay dyan. Sige, 300 milyon, isang beses. 300 milyon, 2 beses. 300 milyon, 3 beses. Sold! Mulay, binabati ko si Binibining Shen sa halagang 300 milyon para sa kakaibang batong ito. Nakuha ko na ang kakaibang bato na yan. Humihingi na kayo ng tawad at umamin na ng pagkatalo habang may oras pa. Hindi kami matatalo! Mangyaring maghanda ang dalawa. Maya-maya lang, sisimulan na natin ang seremonya ng paghihiwa ng bato.
Mama, gusto kong ako ang maghiwa ng bato. Sige, ikaw na! Salamat, Mama. Huo-huo, kung sana sa oras na ito, nasa tabi ka rin ni Mommy. Ang ganda sana. Sa ganitong kapanapanabik na sandali, paano mawawala ang matandang ito? Siya yan! Hindi ba't siya si Master Zhu Hong, ang eksperto sa pagtatasa ng jade? Si Master Zhou Hong ay tinaguriang Golden Eye. Anumang piraso ng jade sa harap niya, makikilala niya agad kung totoo o peke. Ang galing naman. Haha! Ako, ang matandang ito, ang magsisilbing hukom sa pagkakataong ito. Mga Gino, wala naman siguro kayong tutol, di ba? Wala po kaming tutol. Kayo po ang eksperto sa industriya ng pagtatasa ng jade at hiyas. Lahat ay maniniwala sa sinasabi mo. Hindi ba? Oo nga. Para hindi naman mangyari na kapag may lumabas na kayamanan, merong ayaw tumupad sa usapan. 1,000,000 piso para sa isang basurang uling. Sayang lang talaga. Sino ba naman ang hindi sasang-ayon? Hindi ko alam kung anong pangkukulam ang ginawa ng batang ito kay President Shen. Mas maasahan pa rin itong kakaibang bato. Kahit medyo mahal ang 300 milyon, maganda naman ang kalidad. Siguradong may kayamanan sa loob niyan. Pinsan, pinapayuhan ko kayo. Huwag niyo na lang buksan. Paano kung basura ang lumabas? Pagtawanan lang kayo ng mga tao. Ikaw ang basura! Tama! Baka ikaw pa ang umiyak mamaya. Ako iiyak kung hindi ako makakuha ng kayamanan. Ako ay kakain ako ng tae at iinom ng ihi. Ano? Gusto mong manloko para makakain at makainom? Ikaw. Buksan na natin ngayon at maglaban. Ito ay... Wow! Talagang nagkamali ako ng tingin. Sa isang banda, napakalinaw at kulay esmeralda. Sa kabilang banda, malabo at walang kislap. Mabuti na lang at hindi kami sumunod kanina. Kung hindi, luging-lugi kami. Tama! Itong sirang bato na to, kahit ibigay pa sa akin ng libre, hindi ko dadalhin sa bahay. Ano ba yung lumabas na sirang bagay na yan? Dito, gumastos ako ng 300 milyon. Wow, sa isang tingin pa lang, napakamahal na. Jayaman na tayo ngayon. Tama ako, Mami, di ba? Ang galing talaga ng baby ko! Ito ay BU Dragon Pattern Jade. Hindi ko inakala na sa buhay ko, makikikita pa ng matandang ito ang ganitong kayamanan. Wala na akong pagsisisihan kahit mamatay ako. Narinig ko, Ang Bio Dragon Pattern Jade ay isang napakahalagang kayamanan para sa paglilinang ng mga immortal. Puno ito ng espiritual na enerhiya at marami pang hindi masabing kakaibang epekto. ito ay may halaga, ngunit walang mabibili. Talagang umiiral. Kapag inilabas ito, siguradong pag-aagawan ng libu-libong tao. Sa halagang 10 milyon lang, nabili ang kayamanang ito. Palagang kumita ng malaki. Kaya pala na divine calculation ko nun na magkakaroon ng malaking pagkakataon sa auction na ito. Hindi ko inakala na ito pala ang BU Dragon Pattern Jade. Gagamitin ito bilang panggamot. May pag-asa na ang mata ni Madam Shen. Talaga po, Mami. Makakakita ka na ulit kaagad. Talaga? Ang galing! Hindi yan. Imposible. Paano sila nagkaroon ng ganoong swerte? Master, hindi ka naman siguro nagkamali, di ba? Ito nilang baka peke lahat. Peak? Matagal na akong nag-evaluate ng Jade at Bato. Kilala ako sa aking husay. Tinatawag akong Golden Eye. Kinu-question mo ba ako? Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ano nga ulit ang sinabi ng ilang tao kanina? Ngayon talo na. Hindi ba dapat tuparin na ang pustahan? Ikaw? Kasi kanina sinabi mong kapag natalo ka, kakain ka ng tae at inom ng ihi. Sino sa mga narito ang may malaking para bigyan siya ng isa? Ha ha ha! Magkita na lang tayo sa susunod. Mabuti na lang at meron ito. Hindi rin naman nasayang ang pagpunta ko. Kapag naging ganap na ang kapangyarihan ni Daoist Sieming, papatayin ko kayong lahat. Madam Shen, ang mga kayamanan ninyong ito ay talagang bihira makita. Ako ay labis na nagustuhan ang mga ito. Handa akong magbayad ng 10 bilyong piso para bilhin lahat. Ano sa tingin ninyo? 10 bilyon? Ilan yan? Ang daming zero!
Binili lang ng 1 milyon. Ibebenta ng 10 bilyon. Sa maikling panahon lang, kumita na ng 100 beses. Hey, bakit wala tayong ganyang swerte? Maraming salamat po, matandang Ginoong Zo, sa inyong paghanga. Pero ang kayamanang ito ay pag-aari ng aking anak. Kailangan kong igalang ang kanyang desisyon. Mami, kahit na napakabihira ng mga kayamanang ito, ang 10 bilyon ay sapat na para huo-huo. Sina Papa, Mama at Lola ay makakakain ng maraming masasarap. Pero Hindi naman natin kailangan ng ganoon karami. Kailangan lang natin ng maliit na piraso bilang sangkap sa gamot para gumaling ang mata ni Mami. Ang iba ay wala nang gaanong silbi sa atin. mahal ko, salamat! Mami, bakit mo sinasabi yan? Tungkulin ko yan. Lolo Tso, kailangan lang namin ng kaunti. Ang iba pa, pwede naming ibenta sa inyo. Okay lang ba ang 1 bilyon? Sige, susundin ko ang gusto mo. Yehey! Taoist. Ang Dragon Eye Pearl na ito, nakuha ko na para sa inyo. Dragon Eye Pearl. Napakagaling. Sa kayamanang ito, tiyak na magiging perpekto ang aking cultivation. Wala nang makakatalo sa akin sa mundo. Hindi na ako makapaghintay. Namamatay ang mga taong yun. Niloloko mo ako gamit ang isang peke. Ito. Imposible. Ito ay, nagbayad ako ng 1 bilyon para dito. Sa tingin mo ba, hindi ko malalaman ang pagkakaiba? Ngayon, ang aking kapangyarihan, hindi lang hindi umunlad, kundi nasugatan pa ako ng maluba. Taoist. Hindi ko kasalanan yan. Kaya pala. Bigla silang huminto sa pagbid. Sigurado akong may nakita silang problema. Si Shan Yuching at ang mga kasama niya. Ang dalawang yan, kunwari, inosente. Sinadya pa nilang taasan ng presyo para pahirapan ako. Napakasama talaga. Kung hindi ko sila mapapahamak, hindi ako mapapakali. Aha, ilagay mo ito sa loob ng porselana. Humanap ka ng pagkakataon para ibigay ito sa kanila. Gusto kong maranasan nila ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Mama, magpahinga na po kayo ng maaga. Gagamitin ko ang Bio Dragon Pattern Jade para gumawa ng gamot para sa inyo. Manalig kayo sa inyong mga mata. Malapit na itong gumaling. Palam. Ay, Little senior sister. Ang batang yan ay talagang nagmamalasakit sa'yo. Kung buhay pa si Huo, siguro kasing laki na rin niya. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mahahanap si Huo-Huo. Bio Dragon Pattern Jade maliit. Nanilalang, nasaan ka? Nahanap na. Tapos na. Little senior sister. At nung araw na siya sa loob, bakit wala pa ring balita? Baka may nangyari na sa bata. Apo, ayos ka lang ba? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ayos lang po ako. Grabe ang takot namin. Oo nga, baby! Mami, tinutulungan kitang mag-refine ng gamot, di ba? Sa prosesong ito, hindi ito pwedeng putulin. Subukan mo na. Itong maruming bagay na to. Talaga bang walang mangyayari kung kakainin? Anong sabi mo? Madam, pasensya na po sa pagiging madaldal ko. Yuching, kumusta ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko kaya ko nang. Pakiramdam ko! Hindi pa rin. Mami, huwag mong pilitin. Kanina, Mami, konti na lang makakakita na ako. Mami, masyado kang nagmamadali. Kahit na epektibo ang gamot na ito, dapat itong inumin ng buo. Isang buong kurso para tuluyang gumaling. Kung sa panahong ito,
pilit mong gagamitin ang paningin mo, makakasira ito sa iyong mga mata. Salamat sa Diyos. Sana sa susunod na taon sa panahong ito, makita mo na ang mga kamilya sa labas. No. Bakit kailangan pang umabot sa susunod na taon? Mayroon itong 7 tableta. Isa kada araw. Sa loob lang ng 1 linggo, gagaling na siya. Ano? 1 linggo? Apo ko, hindi ka naman siguro nagbibiro lang sa amin, di ba? Siyempre, hindi po. May natitira pang 6 na gamot. Ingatan niyo po. Ay, naku. Apo ko, maraming salamat talaga, Lola. Hindi po maganda, madam. Ang Tianlong Group ay binawi ang lahat ng order sa aming kumpanya. Malulugi na ang Junhao Group. Ano? Ano? Kami at ang Tianlong Group ay matagal nang maayos ang kooperasyon. Paano naman biglang binawi ang napakaraming order? Hindi ko rin po alam. Hindi pwede! Pupuntahan ko ang kanilang chairman! Papa, ang lamig dito. Ang lakas ng sumpa dito. Para sa sales target ngayong taon, Mr. Zhao, bakit bigla ninyong kinansela ang aming kooperasyon? Miss Chen, nitong nakaraang panahon, ang aming Tianlong Group ay hindi maganda ang takbo. Nakaranas kami ng iba't ibang aksidente. Wala kaming pagpipilian kundi ang isuko ang ilang negosyo. Pero lahat ng materyales sa produksyon ay handa na namin kung ititigil natin ito ngayon. Umasa ako, Madam Shen, na maintindihan mo ang hirap ng aming kumpanya. Tama! Nung nakaraang buwan, nasunog ang isa naming bodega. At nawalan kami ng bilyon-bilyong halaga ng paninda. Pagkatapos, bumagsak ang bagong gusali at namatay ang mahigit 10 manggagawa. Ang bayad pinsala pa lang ay umabot na sa 10-10 milyon at ang proyekto ay walang katiyakan kung kailan matatapos. Madam Shen, narinig mo naman, kapag bumuti na ang sitwasyon ng aming grupo, makikipagtulungan ulit ako sa iyo, Madam Shen. Hindi ito ganoon kasimple. Sino ka? Huwag mo munang alamin kung sino ako. Kung ang bagay na ito ay hindi agad masusolusyunan, sa bandang huli, hindi lang ang Tianlong Group ang malulugi, kundi kayong lahat na narito ay mamamatay sa kalsada. Anong sabi mo? Sinisumpa mo kami! Madam Shen, kahit na ang ating kooperasyon ay hindi naman patuloy, hindi mo pa rin dapat maghanap ng tao para lang murahin kami, di ba? Mr. Zhao, wala kaming ganoong intensyon. Sige na, paalisin na sila. Huwag ninyong galawin ang tatay ko. Mr. Zhao, kailangan mo talagang maniwala sa amin. Kung hindi lang pagbagsak ng grupo ang mangyayari. Lahat ng narito ay mamamatay sa kalsada. Palabasin niya yan. Ito, aksidente! Aksidente lang ito. Naku! Papa, ayos ka lang ba? Ayos lang si Papa. Ngayon, naniniwala ka na ba sa sinabi ng papa ko? Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang lugar ninyo ay puno ng sumpa. Malinaw na may gumawa ng masama. Una, apektado ang inyong kapalaran. Pagkatapos ay babalutin kayo ng sumpa at sa huli ay mamamatay kayo ng hindi natural. Hindi naman siguro. Ang dami namang sinasabing misteryoso. Oo nga. Ngayon ay ika-4 ng siglo na. Ang mga sinasabi mo, Mga pamahiin lang yan, di ba? Naniniwala ko! Ngayon ka lang maniniwala. Huli na. Papa, tara na. Taka. Huwag kayong umalis! Paano na kami kung aalis kayo? oo nga, kung nakikita nyo ang problema, tiyak na kaya nyo rin itong lutasin. Hindi naman siguro kayo magpapabaya, di ba? Oo nga! Basta mailigtas mo ko at ang mga kasama kong ito na kasama kong naghirap, ako, si Zhao Tianlong, ay tiyak na gagantihan ang iyong kabutihan. Mr. Zhao! Miss Shen, ang tagal na nating magkakilala. Matagal na tayong magkaibigan. Pakiusapan mo naman kami. Oo nga! Sige, susubukan ko. Bakit hindi mo sila tulungan? Ay naku! Kanina, ang kabutihan ko ay binaliwala lang. Ngayon, tinatamad na akong makialam dito. Tama. Kanina, kami ang may maling pagtingin. Hindi namin nakilala kayo po ay isang mahalagang tao. Ngayon po, kami ay lubos na humahanga sa inyo. Sana po ay maging mapagbigay kayo at huwag na po kaming pagtuunan ng pansin. Ito naman ang layo-layo ng pinanggalingan namin para lang makarating dito. Tapos wala man lang kaming nakuhang kontrata. Oo nga, pati gasolina namin, naubos lang. Huwag kang mag-alala, bata. Basta masolusyonan mo ang problema namin. Hindi lang isang kontrata. 10 kontrata pa ang ibibigay namin. Talaga?
Ako si Zhao Tianlong. Ang salita ko ay parang bato, hindi mababago. Pero sasabihin ko na, sa'yo ngayon pa lang. Kung malaman kong niloloko mo lang kami, huwag kang magtataka kung maging masama ako. Huwag kang mag-alala. Little senior sister, simulan na natin. Nakuha! Kayamanan at karangalan. Swerte nasa tuktok. Ginto at jade. Kayamanan ay dumating. Gusto mong tumakas? Little senior sister, ikaw na ang bahala. Tapos na! Ay! Parang may naramdaman ako. Hindi na kasing lamig at kasing kilabo tulad kanina. Hindi naman siguro. Ganun ba talaga siya kagaling? Baka naman guni-guni mo lang. Talaga bang naresolba na? Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ni Mami na walang problema. Hello, ako si Zhao Tianlong. Magandang balita, President Zhao. Ang ating saradong construction site, pwede nang magsimulang magtrabaho. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang ating saradong construction site, pwede nang magsimulang magtrabaho. At hindi lang yan ang magandang balita. Inilabas na ng bangko ang ating pondo. Ang mga kumpanyang dati ay lumayo sa atin. Ngayon ay nagmamakaawa na makipagtulungan ulit sa atin. Halos masira na ang pinto sa dami nila. Hindi ko na po kayo kakausapin ha. Kailangan ko nang kausapin sila. Ang sinabi ni President Zhao sa telepono ay, lahat ng problema ng grupo ay naresolba na. Ang kumpanya na buhay muli. Ay, ang galing naman. Ito ay isang tunay na henyo. Ay naku, hindi naman po. Tungkol nga pala sa kontrata kanina. Dali, maganda ng 10 kopya ng kontrata. Hindi, 20 kontrata. Agad-agad na makipag-ugnayan sa kumpanya ni President Shen para sa pinakamataas na antas ng estratehikong kooperasyon. Sa lahat ng mga proyekto sa hinaharap, uunahin ng kumpanya ni President Shen. Kung hindi nila kayang gawin, siya ka lang ibibigay sa ibang kumpanya. Opo. Ito po ay maliit na pasasalamat mula sa amin. Sana po ay huwag ninyong tanggihan. Wow! Papa, ang dami-daming pera dito! Makakabili na naman tayo ng maraming pagkain. Wow! Master! Ang sama talaga ng matandang yan. 10 piso lang ang iniwan niya sa akin. Sa feng shui formation na inilagay ni Taoist Cheming para sa akin, malapit na silang hindi makayanan. Hindi na sila magtatagal. 'Di ba? Kapag kinansela ng kumpanya ang kontrata at bumaba ang kita, ang posisyon mo bilang CEO, Shen Yuqing, ay malapit mo nang ipasa sa iba. Kumusta? Hindi ba't malapit nang bumagsak ang kumpanya? Hindi po, Manager Shan. Ang dami po kasing order na dumating sa kumpanya, kaya hindi na po namin kayang asikasuhin lahat. Pinatawag po ng CEO ang lahat ng empleyado para magtrabaho magdamag. Ano? Hindi ba't ang Qianlong Group ay malapit ng malugi? Bakit ang dami pa ring order? Pero kanina lang, ang krisis ng Tianlong Group ay nalutas na lahat. At ginawa pa nila ang kumpanya namin bilang strategic partner. Direkta pa silang nagbigay sa amin ng 20 kontrata. Ngayon, halos umusok na ang mga makina ng kumpanya. Halos umusok na. Shen Yuqing, humanda ka sa akin. Junior disciple. Para sa'yo to, bilisan mo at kainin. Master, ilang araw na tayong gutom. Hati tayo. Alam mo ang paggalang sa master. Master, kung magpapatuloy pa to, Baka mamatay na tayo sa gutom. Ang bilis nilang kumita ng pera. Ilang araw pa lang silang bumaba ng bundok. Mukhang matagumpay na ang pag-aayos ng rebulto ni Lolo Ancestor. Matagumpay na. Kailangan ko na rin bumaba ng bundok para kumita ng pera. Kung hindi, ang tiyan ko ay gutom na. Hindi na kaya. Master,
Saan ka pupunta? Wow! Ang daming masasarap na pagkain! Anong okasyon na yon? Hindi naman kailangan ng okasyon. Para gantimpalaan ang ating dakilang bayane, di ba? Oo nga, sinabi na sa akin ni Shen Yuqing ang nangyari ngayon. Sinabi na sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, baka bumabsak na ang kumpanya namin. Tungkulin po namin yan. Oo nga po. Kami ni Papa, nakakain ng napakaraming masasarap. Hindi naman po pwedeng libre lang lahat. Napakabait na bata. Kumain lang kayo ng kumain. Kukunin ni Lola ang paborito mong pata. Master! Master! Huwag kang tumakbo. Bayaran mo! Pwede nga alagad ko na lang ang magbayad sa'yo? Mayaman ang alagad ko. Tingnan mo. Kumakain siya ng chicken leg. Tingnan mo. Alagad ko, may problema ang master mo. Tulungan mo naman ang master mo. Master, tama po talagang ginawa nyo na pinalayas nyo kami sa bundok. Tama po talaga. Hindi ko inakala na sa ibaba ng bundok ang daming masasarap na pagkain. May problema ang master mo ngayon. Ikaw. Alagad ko. Aba, ikaw na, matandang Taoist ka. Walang galang sa edad. Lumabas ka para maghanap ng tao, hindi ka nagbabayad. Pagkakamali. Talagang pagkakamali yan. Pinanong mo itong matanda kung gusto ng fast food. Nagugutom itong matanda. Siyempre, gusto ko ng fast food. Sino ba namang mag-aakala? Ganyan mo tratuin itong matanda. Pang-api na yan, di ba? Wala akong pakialam. Kung hindi ka magbabayad na yon, huwag kang umasang makakaalis dito. Dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Mapuputol ang tinga ko. Tingnan mo, may mga customer na dumating. Mga disipulo, bilisan nyo. Iligtas nyo ang inyong master. Mga disipulo, iligtas nyo ang inyong master. Nasa panganib si Master! Kung gayon, iligtas natin siya. Ay, saan tayo pupunta? Para iligtas siya. Pasensya na. Pasensya na, kasalanan ni Master. Kasalanan ni Master. Pasensya na sa Master ko. Hindi siya marunong umintindi. Mag-ingat ka sa susunod. Kontrolin mo itong matandang ito. Opo. Ikaw, lumalabag ka sa batas. At ikaw pa ang may kakapatan. Master, hindi ka pa ba sapat na nakakahiya? Sa edad mong yan, ginagawa mo pa rin ang mga bagay na yan. Ano na lang ang iisipin ng mga disipulo mo? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Ano? Ano bang ginawa ko? Dito sa syudad, masyadong malalim ang mga paka na. Gusto kong bumalik sa probinsya. Sige na, Master. Ngayon na bigla kang bumaba ng bundok. Meron bang emergency? Walang nangyari sa bundok, di ba? Hindi ba dahil sa sobrang hirap, wala na tayong makain? Ang mga kapatid mo, ilang araw na silang hindi nakakakain ng busog. Pero ako bilang master, biglang nakakuha ng malaking proyekto. Sabi nila, may isang dalaga mula sa mayamang pamilya na handang gumastos ng 20 milyon para gamutin ang kanyang sakit sa mata. Sino ang mag-aakala na pagpasok ko pa lang sa bahay ng mayamang pamilya, tinanong na ako kung gusto ko ng fast food at sinaktan pa ako. Master, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Ang sinasabi nilang mayamang pamilya ay maaaring isang adjective. Pero ang mayamang pamilya mo ay... Isang noun. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Anong adjective? Anong noun? Gutom na ako bilang matanda. Gusto ko nang kumain ngayon. Master, sumama ka sa akin. Dadalhin kita para kumain ng maraming masasarap. Master, kumain ka ng hipon. Ay, apo ko. Sino yan? Kung ganyan siya kumain, baka magkasakit siya. Huwag kang mag-alala, Lola. Kahit gaano pa karami ang kainin niya, ayos lang. Ay, oo nga. Sobrang gutom lang talaga ng master ko. Siya palang master ninyo. Master, ikaw nabubulunan ka. Tutulungan kita. Gawis, please. Baka gusto mong uminom muna ng sabaw para lumuwag. Ay, dahan-dahan lang sa pagkain. Marami pa sa kusina.
Sapat na, sapat na. Maraming salamat talaga sa inyo. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakain ng ganito karaming pagkain. Basta't masaya ang Tao is pleased, ayos na. Ang sugat mo sa mukha ay... Ito ba? Binugbog si Master sa bahay ng isang mayaman. Binugbog. Mayaman. Oo nga. Mali po ang pagkakarinig ninyo. Ang ibig sabihin ni Little Senior Sister ay sobrang dilim na para umuwi. Tama. Ang bundok kasi, hindi tulad ng syudad, madilim at walang ilaw. Hindi ko nakita ang daan at isod ako. Oo nga. Kaya pala ganon. Sino ang dumating? Sino ang dumating? Si Master ko po, Master. Master, ito po ang bagong mami na nagampun sa akin at kay Papa. Master pala ng mahal kong apo. Malayo ang pinanggalingan ninyo. Napagod kayo siguro. Malayo ang pinanggalingan ninyo. Napagod kayo siguro. Hindi naman, hindi naman. Kayo nga ang nag-ampon sa dalawa kong pasaway na disipulo. Maraming salamat sa inyo. Ay Dawis, ano po ba ang sinasabi ninyo? Makapag-ampun kami ng 2 batang ito ay biyaya para sa amin. Marami silang naitulong sa amin. Marami silang naitulong sa amin. Ay, tama, tama. Napala! Dawis, dumating tayo para kunin sila? Ay, hindi naman. May mayamang pamilya ang nagimbita sa akin. May nagbayad ng malaki para bumaba ako ng bundok at manggamot. At para naging bisitahin ang mag-ama. Nagagamot din po kayo, Dawis? Kaunti lang. Nakikita ko na may masamang kapalaran ang babaeng ito. At maitim ang kanyang mukha. Siguro may sakit sa mata, di ba? Ang Dawis Master ay talagang may matalas na paningin. Ang aking anak ay may sakit na sa mata. Ang Dawis Master na ito ay bumaba ng bundok para manggamot ng tao. Ang matalinong tao na nahanap ko dati ay sinabi ring galing sa bundok. Baka siya nga ito. Ay, Master, wag mo nang tingnan. Ako at si Little Senior Sister ay halos napagaling na ang sakit na yan. Magaling ang ginawa nyo, ah. Ang galing ninyo mag-ama. Halos nalampasan nyo na ako. Sige, sundin nyo na lang ang sinabi nila. Kung gayon, salamat to. Mukhang hindi rin naman ganoon kataas ang antas ng Dawis Master na ito. Oo nga. Kung siya nga ang Divine Doctor Dawis Master ng King Yun Mountain, edi ang apo kong ito ay hindi ba ang mag-amang Divine Doctor? Wala namang ganong pagkakataon. Mukhang nag-iisip lang ako ng sobra. Tama. Ako bilang master ay may iba pang gagamutin. Kaya hindi ako pwedeng magtagal. Paalam. Paalam. Master, ang bilis mo namang tumakbo. Pasensya na, Lola, Mommy. Ang master ko, ganun lang talaga siya. Ay, oo nga. Loko-loko. Ang Dawis naman, may sariling ugali. Ay, nandito pala kayong lahat. Mukhang nasa tamang oras ako. Bakit ka nandito? Yuching, ang lamig mo naman sa akin. Kahit na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan at alitan noon, ngayon, alam ko na ang pagkakamali ko. Ang whistle na bumibisita sa manok, may masamang balak yan. Tama. Oo nga. Dati mali ako. Dati mali ako. Inaamin ko rin, nagkaroon ako ng ideya na agawin ang posisyon mo bilang CEO. Pero ngayon, may dumating na napakalaking order sa kumpanya. Hindi ka labisan sabihin na ikaw ang pinakamalaking bayani ng kumpanya. Ngayon, lahat ng tao sa kumpanya ay puro papuri sa'yo. Wala na akong kahit kaunting pagkakataon na makipagkumpetensya sa'yo. Sana, huwag mo nang isipin ang mga nakaraang pagkakamali ko. Pangako ko, mula ngayon, susundin na kita. Talaga? Siyempre, totoo yan. Ay, oo nga pala. Narinig ko, mahilig ka sa porselana. Ito ay pinagawa ko pa sa kaibigan ko na dalhin. Gawa ng isang sikat na artista.
Nagkakahalaga ito ng 200 milyon. Ang porselanang ito may matinding pagdaloy ng espiritual na enerhiya. Hindi ito ganoon kasimple, sa tingin ko. Tingnan ninyo ang porselanang ito. Sa estilo ng dekorasyon ng bahay ninyo, sobrang bagay. Para bang pinasadya para sa inyo? Ay, tingnan ko nga. Saan kaya magandang ilagay? Dito na lang kaya? Dito sa lugar na ito, na siyang yin gathering formation ng bahay. Kapag sinamahan pa ng iyong porselanang may heavenly yin curse, magtitipon ang kapangyarihan ng sumpa at gagawin ang buong bahay na isang lugar ng matinding kapahamakan. Ito sa ganitong paraan, hindi lang hindi gagaling ang mata ni Mami, kundi lalo pa itong lalala. Tama ba ako? Wala akong alam dyan. Wala akong ideya kung ano ang heavenly yin curse. Talaga? Ay naku! Ano ito? Paano mo ito ipapaliwanag? Ako, hindi ko rin alam. Yuking, kailangan mong maniwala sa akin. Binigyan kita ng regalo para mapabuti ang relasyon nating dalawa. Para hindi mo ako pahirapan. Wala talaga akong ibang intensyon. Ganito na lang. Magkano ang gusto mo? Ililipat ko sa'yo. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Pwede ba yan? Tama na siya niyan. Basta magtrabaho ka ng maayos, huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihirapan. Ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Ma, ihatid mo siya. Dalhin mo ang mga gamit. Huwag kang mag-alala, Daoist. Maayos ang takbo ng lahat. Daoist, nakuha ko na. Tinitiyak ko sa'yo, sa loob ng 3 araw, kukunin ko ang buhay nila. Mami, huwag kang magalit. Oo nga, Ichi. Matulog ka na rin ng maaga. Yuchi, anong mangyayari sa'yo? Ang sakit ng ulo ko. Bakit bigla na lang sumakit ang ulo mo? Lola, ikaw at si Mami. Ikaw at si Mami Naku. Huwag mo akong takutin. Naku, may gumagawa ng masama. Papa, ano na ang gagawin natin na yon? Iakyat niyo sila sa kama. Mami, ano nangyari sa'yo? Mami, matulog ka lang ng maimbing. Ako at si Papa, malapit na naming pagalingin kayo ni Lola. Alam ko na. Little senior sister, sumama ka sa akin. Wala nang oras, bilisan mo. Para masira ang masamang salamangka at mailigtas sila, kailangan nating sirain ang formasyon. Bangon. Nahanap ko! Bilisan mo, sirain mo ang sentro ng formasyon. Si Papa dito, kukontrolin ang naghahanap na crane para gabayan ka. Huwag kang mag-alala, Papa. Ang tao ay takot sa kamatayan. Ang insenso ay takot sa masamang pangitain. Ang naglagay ng altar na ito, talagang may masamang balak. Lola, Mami, ito pala ay ang mga litrato ni Lola at Mami. Malinaw na gusto nilang patayin si Lola at si Mami. Hindi, kailangan kong sirain ang pormasyong ito para iligtas si Mami at Lola. Naku, masyadong malaki ang pagkonsumo. Hindi na kaya ni Huo-Huo. Little senior sister, little senior sister. Little senior sister, ayos ka lang ba? Nasira ba ang aking formasyon? Ano? Hindi naman siguro. Ay, Daoist. Daoist, hintayin mo ako. Ang aking formasyon ay napakatago. Pero natuklasan pa rin nila. Sila na naman ba ang mag-amang yon? Tama, sila nga, Daoist. Wala na ba tayong ibang paraan ngayon? Kung hindi alis ang magamang iyon, sa tingin ko, wala na akong pagkakataon. Hindi pwede yan kung hindi ko aalisin si Shen Yuqing.
Paano ko makokontrol ang Junhao Group? Ano ito? Hindi ba ito ang jade pendant na laging suot ni Shen Yuqing? Narinig ko na ang nawawala niyang anak ay meron ding kaparehong jade pendant. Aha! Alam ko na kung paano paalisin ang mag-amang yun. Ang aking mahal na apo, bakit hindi pa rin siya nagigising? Kung dahil sa matandang tulad ko ay may mangyaring masama sa kanya. Paano pa ako mabubuhay pagkatapos nito? Ma, huwag ka munang mag-alala. Hindi ba sabi ng doktor ay ayos lang siya? Little senior sister, gising ka na? Apo ko, gising ka na. Kung hindi ka pa gumising, talagang mamamatay. Kapag alang doon mo. Lola! Ma! Ayos na po ba kayo? Mas maayos na, mas maayos na. Anak, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Pakiramdam ko, maayos na ako. Nagugutom lang ako. Gusto kong kumain. Nagugutom ka? Kukunin na ni Papa ang pagkain mo, ha? Nasaan ang jade ko? Ang jade ko! Nawawala ang jade ko! Anak, anong jade? Ito yung jade na ibinigay sa akin ni Master noong bumaba kami ni Papa sa bundok. Sabi niya, sa pamamagitan nito, mahahanap ko ang tunay kong mami. Ang batang ito ay naghahanap din ng mami. At meron din siyang jade pendant bilang tanda. Tsaka yaang. Ato ka, alam mo ka ba ang mami mo? Anong itsura niya? Mula pagkabata, lumaki ako sa tabi ni Papa. Mula nang magkamalay ako, nasa bundok na ako, kasama si Master at ang mga kapatid ko. Ito. Apo ko, simula ngayon, ituring mo na itong bahay mo. Salamat, Lola! Kumuha ka ng buhok at ipa-DNA test mo. Mas mabilis, mas maganda. Opo. Bakit ang tagal? Bakit wala pa ring balita? Ma. Baka gusto niyo pong magpahinga muna. Paano ako hindi mag-aalala kung siya ay? Madam Jiang, lumabas na po ang resulta ng test. Talaga? Dali, ibigay mo sa akin! Tingnan niyo. Tingnan niyo kung sino ang dinala ko. Bakit ka na naman nandito? Tita, ganyan ka ba talaga? Ganon ba talaga kasama ang loob mo sa akin? Hindi ka welcome sa bahay namin. Pakiusap, umalis ka na ngayon. Kung malalaman niyo lang kung sino ang dinala ko, siguradong luluha kayo sa tuwa at magpapasalamat pa kayo sa akin. Talaga? Sino ang binala mo? Sino pa ba? Siyempre, ang matagal mo nang nawawalang. Ano? Oh, ano? Sabi ko na sa inyo, magpapasalamat kayo sa akin, diba? Shen Yuqing. Alam ko, sa mga nakaraang taon, marami akong nagawa na hindi maganda sa'yo. Pero lahat yun ay dahil sa akin. Noong bata pa ako, wala akong alam. Sa totoo lang, wala akong masamang bala. Simula nang malaman ko na hinahanap mo ang iyong tunay na anak, patuloy ko itong sinusubaybayan ang mga balita tungkol dito. Mabuti na lang. Hindi nasayang ang aking pagsisikap. Siya ay natagpuan ko rin. Sa loob ng maraming taon, hindi mabilang ang mga nagpanggap. Paano kung masisiguro na siya ang totoo? Pa-DNA test tayo. Gagawin ninyo ang DNA test sa harap ng bata. Alam niyo ba kung gaano kalaking pinsala ang idudulot nito sa murang isip ng bata? Hindi kami nagdududa sa bata, kundi sa iyo. Ikaw. Sige, hindi ba't DNA test lang? Gawin na. Tutal, ang masisira ay ang anak ninyo. Dahan-dahan ka. Pupunta na ako para ipatest. Ano? Ngayon mo lang naramdaman ang awa? Ang kawawang huwa-huwa namin. Lumaki sa ampunan. Walang magulang. Hindi lang hindi nakakakain at nakakasuot ng maayos. At binubuli pa ng mga mas matatandang bata. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na ang tunay niyang ina. Dududahan pa rin siya. Ho. Kung pinagdududahan ka nila at ayaw sa'yo, ayos lang. Ako na lang ang mapapalaki sa'yo, tita. Sandali. Ito. Yuqing, ito ang iyong jade pendant. Ma, subukan mong pagkabitin. Kumusta? Alagang nagkabit. Kumusta? Hindi kita niloko, diba? Huwa-huwa? Ikaw nga talaga ang huwa-huwa ko. Alam kong sa mga nakaraang taon, maraming gustong makapasok sa mayayamang pamilya.
at nagpapanggap bilang huo-huo. Kaya nag-iingat kayo at nagdududa. Pero hindi ko matiis na makita kayong nagdurusa sa paghahanap. Hindi ko rin matiis na si huo-huo sa murang edad ay naglalagalag at binubuli. Kahit na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan noon. Pero kahit ano pa man, ako rin ay miyembro ng pamilya Shen. Dapat lang na sa bagay na ito ay tumulong ako. Pero kung ayaw ninyong kilalanin siya, dadalhin ko na lang siya. Huwag kang umalis! Kasi dati naloko na kami, di ba? Kaya medyo nag-iingat lang kami ngayon. Oo nga! Basta't siya talaga ang tunay kong anak. Aalagaan ko siya ng mabuti. Ako, si Shen Yuqing, ay hinding-hindi makakalimot sa iyong malaking kabutihan. Dati kasi, may isa ring bata, akala namin si Huhuo. Tingnan mo, hindi pa nga namin nakikita ang resulta ng test. Ano ang resulta? Ang aking apo, hindi mo anak. Mukhang nal-overthink lang tayo. Madam, Miss, lumabas na ang resulta ng test. Tunay ngang siya ang anak ng Miss. Alaga? Ang galing! Nahanap na namin si Huo-Huo! Ikaw nga, Huo-Huo! Ikaw na ang Huo-Huo ko! Huo-Huo! Ikaw nga ang Huo-Huo ko! Halika rito sa nanay mo! Ana! Sa wakas, nahanap ka na namin. Anak ko, alam mo ba kung gaano kami nahirapan sa paghahanap sa'yo? Huo-Huo! Hindi na ulit hihiwalay sa'yo si nanay. Ang sarap ng chicken leg kanina. Lola, bakit ka na naman nandito? Ikaw! Malapit ka na kayong palayasin sa bahay na to. Tingnan natin kung gaano pa kayo katagal magmamayabang. Huwag kang bastos! Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko pa alam kung kailan ko mahahanap ang tunay kong anak. Miss Shen, sinasabi mong anak mo siya? May problema ba doon? Oo nga! Matagal nang nawawala ang anak ko. Sa wakas ay nahanap ko na siya. Mula ngayon, dalawa na ang mga munting anghel sa bahay namin. Tayo, magkapatid, magkasundo kayo na maayos. Naintindihan nyo ba? Naiintindihan po. Lola, ikaw na ang magiging kapatid ko simula ngayon. Maglalaro tayo mamaya. Mami, gusto kong kasama ka. Ano ang tawag niya sa'yo? Ano ang tawag niya sa'yo? Hey, hindi ba't para lang ito sa pag-verify ng kanyang pagkakakilanlan? Kaya isinama ko siya at pinatira ng ilang panahon. Siguro mula pagkabata, walang nagpakita sa kanya ng ganitong kabutihan. Kaya itinuring niya akong nanay. Ganon pala. Hoho. Simula ngayon, siya ang tunay mong nanay. Simula ngayon, tawagin mo akong Ninang. Naiintindihan mo ba? Hindi! Ikaw ang mami ko. Mami, huwag mo akong iwan, please. Tingnan mo. Wala rin akong magagawa dito. Ang mga batang walang magulang mula pagkabata, talagang kaawa-awa. Nagbigay lang ako ng kaunting pagmamahal. Itinuring na agad akong nanay. Gusto pa rin ng baby na matulog kasama ka ngayong gabi. Tingnan niyo po. Pinipilit ako ng batang ito. Pero Hindi naman ito ang bahay ko. Kung ganon, dahil hindi kami kaliwi, wala kasi kang bata eh. Mata ngayon, bakit hindi ka na lang dito matulog kasama siya ngayong gabi? Hindi yata maganda. Kung dito ako titira, baka makaisturbo ako sa inyo. Ayos lang! Para naman sa bata! Ihanda mo sila ng guest room. Sige po. Mama! Oh. Yuking, matulog ka na muna. Ma, paano kung makakatulog? Si Huo-Huo na matagal kong hinanap. Tinatawag niya pa ang iba na mama. Alam mo ba kung gaano kasakit ang puso ko? Dahan-dahan lang. Maraming pinagdaanan ang batang ito. Babawi na lang tayo sa kanya mula ngayon. Huo-Huo, lahat ng pagkukulang sa mga nakaraang taon, babawiin lahat ni Mommy para sa'yo. Lola Ancestor, ang sarap ng almusal na luto ni Mama. Talaga? Masarap, di ba? Masarap po. Kainin mo rin to. Kumain ka pa ng marami. Magandang umaga sa inyong lahat! Ang banggaw. Anong masarap na pagkain na yon? Pasensya na. Kailangan na namin umalis na yon. Kaya kumain na kami ng maaga. Nakita ko kayong natutulog kanina, kaya hindi ko na kayo binising. Ayos lang. Oo nga,
Ako at si Papa, kahit anong kainin namin, ayos lang. Tiyaw Liu, ipaghanda mo sila ng almusal. Ngayon, si Lola at si Mami, dadalhin ng aming baby para bumili ng maraming bagong damit. At masasarap na pagkain. Masaya ka ba? Masaya po! Baby! Sabihin mo lang kay Mommy kung anong gusto mo. Bibilhin lahat ni Mommy para sa'yo. Hindi magtatagal. Palalayasin ko kayo. Tara na, umalis na tayo. Ang mga pagkain sa ref, naubos na ni Little Senior Sister. Pagtiyagaan niya na lang yan sa isang kainan. Sige na, kumain na. Papa, malamig ang siopaw na to. May makain lang. Ayos na. Ang ganda! Binilhan ko ang aking mahal ng napakaraming bagong damit. Wala ngayon, makakapagsuot na siya ng bago araw-araw. Lola, nandito na po kayo. Apo ko, binilhan din kita ng maliit na damit. Subukan mo na agad! Gusto ko rin yan. Baby, ano ba ang ginagawa mo? Ito ay damit na binili ni Lola para sa ate. Baby, ingit na ingit ako kay ate. Kumakain ng masarap, nagsusuot ng maganda. Nung nasa ampunan ako, hindi ako nabubusog at hindi rin ako nakakapagsuot ng maayos. Kung talagang gusto ni ate yan, ibibigay ko na lang sa kanya. Apo ko, maraming hirap ang dinanas ng kapatid mo dati. Bilang ate, pwede mo bang ibigay ang damit na yan sa kapatid mo? Ibibigay ko sa kapatid ko? Kung talagang gusto mo, bibilhan ka ulit ni Mama. Pero, Makinig ka. nagbibiro lang ako kanina. Ito ang pinakagusto ko sa lahat ng suot ko. Itong isang to. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa tapos ang homework ko ngayon. Kita-kita bukas. Teka, Papa! Halika! Ay naku, halika, mahal ko. Sige, subukan ta natin. Subukan ta natin ang mga bagong damit, ha? Ayun, bitawan mo. Halika. Tingnan natin kung gaano pa kayo katagal dyan. Nalungkot ka? Ayos lang, wala yan. Nandito pa naman si Papa, di ba? Naiintihan ko naman ang lahat. Kasi, syempre, ang kapatid ko ang tunay na anak. Huwag kang mag-alala. Mahahanap din natin si Mama. Huwag kang mag-alala. Daoist Chiaming, maayos ang takbo ng mga bagay-bagay ngayon. Bukas, kikilos na ako. Naku, baka, ang masamang matandang babaeng yan. Gagawin na naman ang masamang balak niya. Hindi ko inakala na ang mag-amang yun. Ang galing talaga. Ang mga mata ni Shen Yuqing, muntik nang gumaling. Pero sa reseta ni Daoist Siaming na ito, hindi mo na mabubuksan ang mga mata mo sa mundong ito. Ho. Mommy! Anong masarap ang niluto mo? Ang bango! Ito ang paborito mong sabaw ng isda na niluto ni Mommy para sa'yo. Dalian mo. Ibigay mo yan kay Mommy. Ayoko! Gusto kong ako ang uminom. Ikaw talagang bata ka. Bakit hindi ka nakikinig? Ho. Anong nangyari sa'yo? Hindi ba't nilutuan ko ang bata ng paborito niyang sabaw ng isda at tokwa? Gusto ko lang sanang tikman kung tama ang alat. Pero itong bata, gusto niya agad ibigay sa'yo. Sinabihan ko lang ng kuunti. Nagtampo na agad. Hayaan mo na. Kayo naman talaga ang tunay na mag-ina. Ako ay isang stranger lang. Ilang araw pa lang siya dito sa bahay. Pero kinakampihan ka na agad. Ibig sabihin, tinatanggap na ako ni Huo-Huo? Mabuting bata. Inom, Mama. Iinumin ko na, anak. Bakit napakalakas ng sumpa? Mama, wag mong inumin. Anong ginagawa mo? Mommy? Huwag mo akong tawaging Mommy! Baby, ayos ka lang ba? Hindi ka ba napasok kanina? Mommy! Huwag mo nang sisihin si ate. Kasalanan ko, hindi ko nahawakan ng maayos. Tingnan mo, kapatid. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol ka pa rin niya. Pero yung sabaw kanina may lason. Baby, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yan ay espesyal na ginawa ko para sa'yo, baby. Ibig mong sabihin, lalasonin ko ang aking inaanap. Kawawang Ho-Ho. Gusto lang niyang ibigay ang paborito niyang sabaw ng isda sa mama niya.
Pero, pinaghihinalaan siyang may lason. Hindi ako nagsisinungaling! Anong nangyayari dito? Little senior sister, ikaw ba ang gumawa nito? Sino pa ba? Kundi siya? Mami, hubad mo ng pagalitan si ate. Hindi kaya? Apo, napakabait niya palagi. Onga, hindi ganun si little senior sister. Mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan dito. Sana nga, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Tutal, anong masamang intensyon ba ang magagawa ng isang bata? Sa tingin ko, ito ay simpleng paglalaro lang at pagpapansin ng mga bata. Bukod pa rito, baby, hindi ka na rin galit sa ate mo, di ba? Paano mangyayari yan? Dapat bang lahat ng paghihirap ay pasanin ng aking baby ng mag-isa? Tama na. Hindi naman ito malaking bagay. Kailangan bang magalit ng ganyan? Apo, ayos ka lang ba? Isasama ka ni Lola sa parke para maglaro, ha? Ang matandang babaeng yan, sinira na naman ang plano ko. Pero, buti na lang, may reserba pa ako. Hindi ko inakala na si Taoist Chiming ay naghanda ng evil Sha Stone para sa akin. Basta isuot lang ang kwintas na gawa rito. Tiyak na mamamatay kayong lahat. Ang mga binili ko, siguradong magugustuhan ng dalawang bata. Masyado akong padalos-dalos kanina. Ito na ang aking paumanhin. Bilisan mo. Lola, Mommy, itang regalo ko sa inyo. Halaga? Gawa ito ni Huo-Huo. Ay, ang ganda-ganda naman. Baby, sobrang saya ni Mami na makatanggap ng regalo mula sa'yo. Bakit may sumpa na naman? Lola, Mami, hindi niyo pwedeng isuot ang pendant na yan. Apo, bakit naman? Hindi ba maganda ang pendant na yan? Oo nga! Gawa pa yan ng kamay ng baby namin. Hindi pwede. May sumpa ang pendant na yan. Itapon niyo na. Baby, sige na. Baby, huwag ka nang umiyak. Sayang naman ang pendant na pinaghirapan. Gawin. Bakit mo naman ginawa yan? Lola! Ayos lang po ba kayo? Baby, huwag ka na umiyak, ha? Ayos lang. Lola, may sumpa talaga ang pendant na yan. Ikaw na bata ka. Ang dami mong sinasabing walang kwenta. Anong sumpa? Ikaw na maliit na bata ka. Saan mo naman narinig ang mga yan? Talaga bang meron? Tama na. Dati sinabi mong nilason mo. Binasag mo ang mangkok ng mahalaga kong anak. Hindi ka pinansin ng anak ko. Ngayon, sinira mo na naman ang regalo na pinaghirapan ng anak ko. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ko ginawa. Buti na lang dati, pinagtanggol ka pa ng anak ko. Hindi ko akalain na ganyan ka pala. Ang batang ito, lumaki sa ampunan at inapi ng husto. Ngayon na sa wakas, ay nahanap na niya ang kanyang tunay na ina. Kailangan pa rin niyang maranasan ang ganitong pang-a. Kaya niyo bang tingnan lang? Ako na, tagalabas. Hindi ko na kaya. Aking mahal, isama ka ni Nina. Tinitiyak ko na, hindi ka na apiin pa. Huwag kang umalis! Paano ka alis? Hindi namin nahayaan na ang bata ay apihin ng walang dahilan. Oo nga! Siya ang tunay kong anak. Pero hindi niyo man lang ginampanan ng responsibilidad at obligasyon niyo para protektahan siya. Hahayaan niyo pa ba siyang lumaki sa ganitong klaseng kapaligiran? Hindi namin kami. Bilisan mo. Humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Makikipag-away ka pa sa akin? Ngayon, kahit ang matandang babaeng ito ay hindi ka na kayang protektahan. Lola! Mag-sorry ka na. Paano kung mag-sorry na lang tayo? Kapatid, pasensya na. Baby, ayos na. Isasama ka ni Lola para kumain ng masarap, okay? Baby, isasama ka ni Mommy bukas sa amusement park, okay? Ate, bukas, sabay tayong pumunta sa amusement park. Hindi na ako galit sa'yo. Ang batang ito, napakabait talaga. Oh, hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob. Napakabait na bata talaga. Bakit pakiramdam ko may mali? Kapatid, bibigyan kita ng isa. Ang paborito kong laruan. Ikaw, kapatid! Hindi ako ang kapatid mo. Sasabihin ko sa'yo, akin ang bahay na to. Akin din si Mommy. Ayoko na manatili ka sa bahay namin.
Kapatid, ikaw! Ang jade pendant ko! Bakit nasa iyo yan? Kapatid, ikaw! Ang jade pendant ko! Bakit nasa iyo yan? Anong jade pendant mo? Akin to, akin to! Ang kapal na mukha mo! Gusto mong agawin si mami ko? Na yon, pati jade pendant ko, aadawin mo pa. Ito ang ibinigay ni Master sa akin para hanapin si Mami. Naku, huwag kang umasa! Hindi ko yan ibabalik sa'yo! Ibalik mo sa akin! Hooray! Kapatid, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Anong nangyari? Ay naku! Diyos ko! Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tinulak ako ni ate! Ano? Paano mo nagawa ang ganyang bagay? Kaya pala sinabi pa ng mahal ko na bukas ay sasama sa'yo para maglaro sa amusement park. Hindi ko ginawa! Ano ba talagang nangyari? Wala akong tatay! Wala talaga ako! Kanina, dinala ako ni ate sa kwarto niya. Sinabi niya na umalis ako dito. Ayaw niya akong agawan ng mami at lola niya. Kaya pala itong batang to. Kanina basag-basag ang plato. Tapos hinila pa ang kwintas. Nagsiselos pala siya. Inago pa ni ate ang jade pendant ko. Ayaw kong ibigay. Kaya itinulak niya ako sa hagdan. Hindi ko ginawa! Grabe naman yan. Ang taas ng hagdan na yan. Ang delikado. Sa madaling salita, ito ay pagpatay. Ikaw! Sobra ka na! Mami, ako! Ikaw! Sobra ka na talaga! Mami, ako! Ang pamilya nila ay hindi ka kailanman pinabayaan. Paano mo nagawa ang ganoong kalupit na bagay? Sa murang edad mo, napakasama mo na. Naniniwala ako sa kanya. Hindi siya ganoong klaseng bata. Ikaw ang tatay niya. Siyempre kakampi ka sa sarili mong anak. Kawawa naman ang batang ito. Hirap na hirap makalabas ng ampunan. Ngayon, kailangan pa niyang masaktan ng ganito. Siguro dapat na lang akong umalis. Ibibigay ko na lang ang bahay na ito kay ate. Hanggat nandito si Mommy, walang sinuman ang makakaapi sa'yo. Tama! Ikaw ang mabuting apo ni Lola. Hindi ikaw ang aalis. Cammy. Naintindihan ko. Umalis na tayo. Sinabi ko na sa inyo na papaalisin ko kayo. Doktor? Lali? Doktor? Sige, pupunta na ako. Baby, anong nangyayari sa'yo? Masakit ba? Walang malubang nangyari sa bata. Kailangan lang ng mas maraming pag-iingat sa hinaharap. Salamat, doktor. Maraming pinagdaanan si Huo-Huo. Sa wakas ay pinagpala rin siya ng langit. Mabuti na lang at walang nangyari sa bata. Nga pala, ito ang sabaw ng isda na inihanda ni Huhuhu para sa inyo. Inuming nyo na habang mainit pa. Huwag ninyong sayangin ang pagmamahal ng bata. Ang bait talaga ng batang ito. Nagbabasa ng kapalaran, nagbabasa ng feng shui. Tingnan nyo. Nagbabasa ng kapalaran. Kung hindi nagbabasa ng tama, feng shui. walang bayad. Tingnan nyo. Tingnan mo, Papa? Wala pa rin tayong kinikita, Papa! Hindi ko alam kung si Mami ngayon. Patuloy pa rin ba siyang umiinom ng gamot na ginawa ko? Kung susundin ang petsa, dapat gumaling na ang mata ni Mami, di ba? Huwag mo nang isipin. Bawat isa ay mayroong sariling kapalaran. Gusto mo pa bang baguhin ang tadhana? Bibili ka na lang ni Papa ng manok na hita. Madam, Miss, umalis na ang mag-amang iyon. Ay, Kung umalis,
Umalis na! Baka naman nung araw na yon, mayroon talagang hindi pagkakaunawaan. Ang ibig mong sabihin, nagsinungaling si Huo-Huo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang pakiramdam ko, hindi sila ganong klaseng tao. Kilala mo ang tao, pero hindi ang puso niya. Hindi mo ba alam ang prinsipyong yan? Mommy, Lola, inumin niyo na ang sabaw ng isda. Ang bait-bait ni Huo-Huo. Simula nang sabihin niyo na masarap ang sabaw ng isda na ito. Pagkagaling niya sa sugat, nagpumilit siyang magluto para sa inyo. Ooh! At 7 araw na ang nakalipas. Ang mga mata ko ay wala pa ring senyales ng paggaling. Ibig sabihin, ang mga sinabi nila noon ay mga salita lang at baka lahat ay kasinungalingan. Busog na ako. Huo-Huo, saan ka pupunta? Huo-Huo! Tapos na ang trabaho. Kailan mo ibibigay sa akin ang balanse? Sige, naiintindihan ko. Naku, mukhang totoo ang sinabi ng aking apo. Naku, mukhang totoo ang sinabi ng aking apo. Ibalik mo sa akin ang laptop. Kaya pala kasama kanila. Magkano ang tinanggap mo sa kanila? Ibalik mo sa akin ang laptop. Ito ang aking puno ng pera. Ah, Yuting! Yuting! Kayo, Matandang hukluban, mamatay na kayong lahat. Kumain ka, Huo-Huo. Ang sarap ng siopaw na ito. Pagkatapos kumain, hahanapin natin si Mama. ang chairman at CEO ng Junhao Group ay biglang nagsuka ng dugo. Dinala na sa ospital para sa agarang pagliligtas. Nako, malaking balita yan. Oo nga. Tingnan mo. Kahit mayaman, may problema rin. Junhao Group. Nasa panganib si Lola at Mami. Alam ko na. Ay, nasaan na siya? Hintayin mo ako. Ay. Kamaganap ng pasyente. Siya ba? Ano po, Papa? Magkamuka. Sobrang magkamuka. Magkamuka. Sobrang magkamuka. Huwa. Magkamukha sila ng mama mo. Talaga po? Siya bang mama ko? Paano nangyari na may dalawang taong ganito magkamukha sa mundo? Doktor, masama po ang balita. Naku, malapit na silang mawalan ng buhay. Hindi! Hindi pwedeng hayaan ni Huo-Huo na mamatay sila. Huo. Mami! Huo, mamamatay ka sa ginagawa mo. Hula ito ng kamatayan. Huo. Mamamatay ka sa ginagawa mo. Kahit mamatay si Huo-Huo, ililigtas niya si Lola at Mami. Huo! Lola, Mami! Ayokong mamatay kayo!
Anong nangyari sa akin? Hindi ba ako namatay? Mom, nakakakita na ako! Ming Yuan? Siya ba talaga ang anak ko? Ano bang sinasabi mo? Mom, si Ho yan. Ayos lang ba kayo? Bilisan nyo, tumawag kayo ng tulong! Tulong! Mom! Ano ba talaga ang nangyayari? Ano pa ba ang mangyayari? Mali ang pagkakaintindi natin sa kanila. Noon pa man, hindi tayo nakinig sa kanila. Pinaniwalaan natin ang babaeng si Shen Yan. Noon. Matandang babae. Mamatay na kayong lahat. Hello, si Shen Yucheng ito. Ipaaresto nyo agad si Shen Yan. Ngayon na! Halika! Para sa pagpasok natin sa Junhao Group. Cheers! Hoy, sino ka? Hoy! Hindi ka patay. Buhay ka pa? Gumaling na rin ang mga mata mo. Nagulat ka, di ba? Sinuhulan mo ang aming kasambahay sa pamilya Shen para makipagtulungan sa'yo, para pekehin ang DNA test report. Tapos, ginamit mo ang ninakaw na jade pendant para makuha ang tiwala namin. At unti-unti mo kaming inudyukan para paalisin ang mag-amang Ming Yuan. Tama ako, di ba? So what kung tama ka? Akala mo nanalo ka na? Anong ibig mong sabihin? Narito na ang matandang ito. Hindi kita napatay noon. Swerte mo. Hindi ko inakala na ikaw mismo ang lalapit ulit. Ang galaga ng mayaman, nasaan na? O kaya, pumunta ka muna sa aking alagad para makakain bago magsalita. Hindi maganda. May masamang espiritu. Taoist, si Aiming. Ipadala mo na siya sa kabilang buhay. Ano ba talaga ang gagawin mo? Narito na ang matandang ito! Taoist, si Aiming. Master, kayo po yan! Master, kayo po yan! Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Nandito ang master mo. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Taoist, si Aiming. Ayos ka lang ba? Hindi ko inakala na may ganito palang eksperto. 736. Stratagems. Ang pinakamahusay ay ang pagtakas. Taoist, si Aiming. Hindi mo ako pwedeng iwan. Saan ka tatakbo? Hintayin mo lang. Magiging isang tumpok ka ng dugo. Patay na. Patay na. Takpin niyo siya! Teka, nasaan ang dalawa kong alagad? Sila. Hello, Ma? May magandang balita po ba? Shen Yuching, ang mag-ama, namatay na sila. Paano nangyari yan? Anong nangyari sa dalawa kong alagad? Namatay na sila. Ano? Ang buhay at kamatayan ay nakatakda na. Hindi ito kontrolado ng tao. Hindi nyo na kailangang sisihin ang sarili nyo.
Nakatakda talaga silang dumaan sa pagsubok na ito. Nagpakita na si Lolo Ancestor. Nagpakita na nga si Lolo, Ancestor. Lolo Ancestor! Ang pagsasakripisyo ni Huohuo para iligtas ang kanyang ina ay nagpakita ng matinding pagmamahal. Ang walang hanggang kabutihan ng mag-ama na ito ang nagbigay daan para magpakita ako. Ngayon, bumaba ako sa lupa. Para tulungan silang malampasan ang pagsubok na ito. Dapat ninyong ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kabutihan at hayaang lumaganap ang pagmamahal sa buong mundo. Lolo Ancestor! Lolo Ancestor! Lolo Ancestor! Lolo Ancestor! Multo, 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 multo. Anong multo-multo? Ang babo mo naman. Aray! 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 Buhay tayo! Hindi tayo patay! Huohuo! Apo ko, naku, ginulat mo si Lola. Mabuti at ligtas ka! Mama! Mula ngayon, tayong tatlo, hindi na tayo maghihiwalay. Ako rin, buhay! Gusto ko ng yakap. Aray! Aray! Ako! Aray! Ha 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 ha!